ever reliable Force Commander, Police Lieutenant Colonel Jenrich C. Hilot of the 2nd Provincial Mobile Force Company. As we enter the observance of the Semana Santa, the Osamis City Police Station assures the public that comprehensive security preparations are firmly in place as of this time. From March 29, the Philippine National Police has been placed under full alert status, and with that, we have strategically deployed our personnel across key areas, including transport hubs, airport, seaport, and bus terminal, pilgrimage sites, Bukagan Hills, major highways, Elabinay BCP, and Gango BCP, and tourist destinations, churches, Kota Shrine ensure and safety and orderly movement of the public. We are operating under full alert status with increased police visibility, intensified patrol operations, and close coordination with local government unit, emergency responders, and force multiplier. We have already established 8 police assistant desks around the city, and we also have our quick response team, which are on standby to address any incident or criminality promptly. May we also take this opportunity to remind the public and remain vigilant at all times. Secure your belongings, be mindful your surroundings, and report any suspicious activities immediately to authorities. Public safety is a shared responsibility, and cooperation from everyone essential. Rest assured, your police force, Osami City Police Station, remains fully prepared, committed, and vigilant in ensuring a peaceful and safe observance of Semana Santa for all. May buntag na itong tanan. Isip Force Commander sa 2nd Provincial Mobile Company nga nakabasi diri sa Barangay Banedero, Osami City. In relation ug aging support sa gibatbat sa ato ang Chief of Police sa Osami City nga si Major Araso. Inubanan sa leadership sa atong Provincial Director nga si Police Colonel Rinaldo M. Maclang. Ang 2nd PMFC Provincial Mobile Company will give its all-out support sa tanang activities sa Osami from Sinakaban to Donvic. Ilabi na diri sa 2 cities sa Osamis o sa Tanggog. Kung unsa ang ilaang mga security preparations, magdugang kami niini. So again, na kung gihangyo si Police Major Araso nga kung aduna ingon sab sa iya ang deputy nga si Major Rebellas o si Police Captain Salvadocchia to contact us kung unsa manggaling ang among madugang sa security preparation in observance sa agi sa pag-observe nato sa Semana Santa. Sir, good morning. Mga mga AP, no? Kumusta sir ang ato ang naghimo nga coordination tali sa ato ang labi na no sa simbahang Katoliko din sa ato ang syudad in terms para sa peace and order? Sa atong preparation sa this coming Semana Santa, nag-conduct kita a coordinating conference with 9 government agency and 3 NGOs. These are the Philippine National Police, BEP, CDRMO, CTMS, BPAT, Maritime, PMFC, PCG, City Health Office, Kaakibat, Kabalikat, and Recon. Mao kini ang mag-compose sa atong mga
preparation nga gibutang sa atong mga pads. Kini nga atong pads nag-compose kini siya aning mga agencies para maghatag og security og suporta sa atong mga dumudoong nga mga observant sa Semana Santa. Sir, mayong buntag sir, no? Kumusta ang ato ang pagpangandam kay sa asayran nato doon na mga personnel sa PNP nga gideploy sa atong simbahan? How about sa ato ang seaport, IBGT o sa ato ang airport? Kumusta ang ato ang mga personnel sa PNP? Ato na ba, ready ba, nakaliploy na sila? Nakalibuloy na ba sila? Kanang seaport, sa seaport, airport, before pa sa Semana Santa, doon na gid sila yung mga pulis nga na-deploy niyang dapita. So ato lang gi-intensify, ato lang gidungagan para atong masiguro ang kapsay ug kalinaw sa atong lungsod. How about sa ato ang duha ka checkpoint sir, kining sa Barangay Labinay o kining sa Barangay Gamo? Kumusta ang ato ang pagpangandam ilabi na kining sulod o gawas? Kumusta man ko diha sir? Padayon gyapon ang atong checkpoint, padayon atong pag-conduct sa checkpoint niyang dapita kay doon naman na siya ay 24/7 nga gabantay sa atong mga BCP. So focus lang na sila sa mo gawas nga mo enter nga mo sulod ug magawas sa atong syudad para mo check sa mga tao o sa security para ma-ensure ang mga musulod diri sa atong syudad nga walay mga daotang tao, daotang elemento nga magaw na. Sa asayran nato sir, doon na tayo mga single motorcycle na on board sa mga personnel sa PNP. Kumusta man po nila? Magubig ba po sila? Panahon sa adlaw, pagkong gabi, o kining tungang gabi? Na sila designated area nga wherein kung asa sila dapit nga motuyok sa diri sa atong syudad. So kanang mga atong mga motorcycle aside napasud tay mga patrol points nga ilang tuyokan. 24/7 gyapon na sila labi na karon nga Semana Santa. Then ang atong hotline sir, kumusta mo po atong hotline sa PNP? Kumusta atong hotline? Sir, 24/7 pagyapon ang atong hotline in case kung doon ay malawag nga pinibangayo o assistant sa 51 ka barangay. Yes sir, 24/7 gyapon ang atong hotline. Ato kanang kay hasta po ang sikat din FC. ato nang ipakita karon ng atong hotline para matawagan sa atong mga katawan. For the information of everyone, Mila sir, we will flash later on. We will flash the hotline of both the PNFC and Masami City Police Station, including the message from desk. But siguro before, kung nanatay questions later, before throwing your questions, please identify yourself from what network, from what outlet, and then you ask the question. Siguro for a follow-up question, you are given at least 2 follow-up questions. Thank you. Okay. Val Cabrera, sir, sa Media Digital. Wala niya, sir. Ano ba yung mga identified areas sa Samis na in high risk or areas of concern during this holiday season? As of now sir, wala pa man. Pero nalantay areas nga wherein ang mga tao mas daghan gid nga man. Especially sa atong Kota sir. Okay. Pwede atong i-address po sa ang second PMC, sir. The same question kung naabay mga high risk of areas of concern from the whole district. Again, may butag for the second district of Misamis Occidental, wala tay na-consider nga high risk nga mga simbahan, mga places of convergence, tourist spots. Kaloy sa Ginoo, nagpadayon nga peaceful o progresibo ang ato ang segundo distrito. Agi og sumpay sa gibatbat sa ato ang hipi sa Osamis, ang kapulisan usab
naghangyo sa tanang motorista nga diin majority sa mga atong mga magtutuo karon mo travel gyud o muhimo og religious muhimo og pilgrimage or kining gitawag na to religious travel. Kindly check your respective vehicles kay aro ang hapsay ang inyong pag-travel diri sa Misamis Occidental aron malikayan nato ang mga disgrasya. Malikayan nato ang loss of lives and damages of properties. Agi og sumpay sa tubag sa hipi sa kapulisan sa Osamis. Aduna ang second provincial mobile company nag-deploy usab og trupa nato sa Pantalan, sa airport o sa mga dagkong simbahan sa Segundo Distrito. Sir, from May 25 po, para po kay Sir Tito. Okay. Okay, paano po ninyo kakaharapin ang kriminalidad dito po sa ating distrito? Dos. Thank you again, sir. It's nice to see you. Isa sa mga paraan na mag-Bisaya lang ko, sir, ha? Lisod kayo magtinagalog, sir. Isa sa mga pamagi nga atong pwedeng i-implement, sir, just to reduce the crime prevention is to give full support sa tuang mga kapulisan, sa atong mga hipi diri sa Segundo Distrito. Dili lang bud pasabot, sir, nga I'm limiting myself to second district, but kanang naay mga major events diri sa probinsya sa Misamis Occidental, sir, we also go there to deploy our personnel to augment the office of primary concern. Just like what the Chief of Police of Sami City had planned or has been doing it presently, the second mobile force company is doing its mandate to conduct its regular patrol operations by foot or by mobile or even drone. Kung naamoy makita nga naglupad nga drone nagpalupa, that's from Usami City and the second mobile company. And that's all, sir. Para kay Sir Razo po, bilang bagong VP po ng Usami City, ano po ang inyong plano o prioridad dito po sa seguridad po na sa Usami City? Thank you, sir. As Chief of Police, my plans for Samis City are anchored of intelligence-driven policing, community partnership, and sustained law enforcement operation to ensure a safe, orderly, and resilient city. Number one, intensified anti-criminality operation, sustained aggressive operation against illegal drugs, wanted person, and lost firearms, a strengthened case build-up, and targeting high-value and repeat offenders. Increase police visibility through patrol, checkpoint, and quick response team. Intelligence and investigation enhancement. Improve intelligence gathering network at the barangay level. Utilize data-driven analysis to identify crime, hotspot, and patterns. Strengthen coordination with other law enforcement and intelligence agencies. Okay, follow-up question po. Paano po mapapalakas ang tiwala po ng publiko sa ating kapulisan? Yes, sir. We can increase the trust and confidence of our of the public sa agad bigyan natin ng tulong, suporta kung ano man ang kung may mga tawag may mga naghingi ng responde, kaagad tayong pupunta, kaagad tayong magresponde at wala tayong kinikilingan, sir. Bibigay natin kung ano ang ating
kaya at ano ang nararapat. Yun siya medalya sir sa Asinso sa amin Naskalin. During Holy Week sir, nasagaran mo kumaw sa mga illegal gambling. Particular din sir kaning magtago kaning tarik-tarik. Happy birthday sa inyo pag-monitor sir. Yes sir. Kanang ato na nang nakita nga usually naman nga ginahimo nga every Semana Santa daghan gid ang magkandak og tari-tari. Okay, moral sa nang ilang celebration po. Pero ato ginang dakpon sir kay wala man na gitugot, wala sa nagitugot sa atong local government og at nanatay mga possibility kung asa na sila dapita sir. Muna ato ginang salamat sir. Next question. Pwede, do you have any questions, ma'am? Sir? Sir, follow up, again, sa Mrs. Network. Enough ba ato ang pwersa both stations to sa Uzami City Police Station and sa Second Provincial Mobile Force Company? Enough ba ato ang pwersa sa kapulisan sa pagsiguro sa ato ang grinaw kausay? Yes sir. As of now sir, 70% of our force mo among gideploy karon sir para atong ma-ensure ang safety and security sa atong lungsod sir. Again, may buntag sir. Just like sa gistorya sa to ang hipe, we had enough to deploy. O agyo sa bana sir, nakinahanglan though we had enough, dili gid namo ihikaw ang inyong tabang. Inyong suporta. So we are encouraging all the people who are watching us right now to please don't hesitate to contact us kung unsa ang inyong matabang. It might be simple information, ang inyong presensya ba sa pag-adto sa simbahan o sa ubang mga lugar, places of convergence, sa terminal, sa pantalan. Kung aduna mo yung mga butang inyong nakita nga suspicious, feel free to contact us. Though inanara na siya nga mga butang, but it matters. We are also utilizing our barangay peace action team. So with the media and support groups, we are encouraging you to support us. Sir, Ako, Sir Raso. Sir, sa nasira na to, sir, video doon ay pagkaasa petrolyo sa tanang mga kita gagamit pa kapatro ka gagamit og diesel na apoy gasolina. Kumusta ang suporta nga gihatag sa local government paingon diha sa Ibo isip bagong EP sa kapulisan? Salamat sa imong pangutan sir. Padayon gyapon nga nagsuporta atong local government although nitaas ang atong petrolyo sir. Pero padayon gyapon sila nga gasuporta sa ato para atong mahatag ang ayan nga serbisyo para sa atong katawhan diri sa Sami City sir. Dayon sa atong mga personnel sir wala pa sufficient na ba ang atong mga personnel sa PNP dinhi sa Osamis? Pagkakaroon. Yes sir, sufficient sir and sama sa gingon sa atong first commander sir nga bisan og sufficient na sir nagkinahanglan gyapon mi sa inyong panabang para atong ma-address dayon kung unsay mga kinahanglanon kung natay mga matong makitaan nga kinahanglan nato i-address kinahanglan mi sa inyong panabang sir kay dili lang aning peace and order sir dili lang kay sa police kini nga responsibilidad apil sa ang atong katawhan. Sir, lastly, gikan sa kung end, atong turnover of office sa isip bagong Chief of Police sa Osamis, ipaniguro ni Mayor Sam Norman Fuentes ang iyang liko na suporta, padayon suporta sa tuwang kapulisan, personal na reaksyon ni Monini, sir. Nagpasalamat ako dako sir sa iyang pagbahayag nga siya magpadayon sa suporta sa under sa akong leadership sir. Any more? Wala na. So, with regards to other questions nga na-raise earlier, no? So, natin mga questions no, kung wala kayo, hindi kayo satisfied sa
other informations na atay ipagawas ng mga media lines, which will be exclusively distributed to all our media partners. So muna siya ito ang gamiton, and then from that you can draft your stories, your reports based on that media line. And then kung wala na yung question, wala na ilain yung istorya nga ito ang offices. So I believe that ends or that concludes our press conference for this morning. Daghang salamat. Good day. Thank you.